Hello mga madam, excited na ba kayong malaman kung ano ang sikretong natuklasan ng ating sender na magaling mag-ninja moves? Huwag na nating patagalin, ito na ang kwentong karugtong. Dear Madam Native Filipina, gusto ko sanang humingi ng payo kung tatanggapin ko na lang ba itong taga Finland. Kasi may sikreto din siyang aking natuklasan. Nag-send kasi siya ng copy ng passport niya dahil gusto niya akong mag-apply ng tourist visa papuntang Finland since nagkita na din naman kami ng personal. Yung edad pala niyang tunay ay 68 na, hindi 56. Ang rason niya madam, takot daw siyang malaman ko ang tunay niyang edad kasi ang sabi ko sa aking profile ay naghahanap ako ng hindi lalagpas sa 60 years old ang edad. Madam, nadiskubrihan ko din na may tinatago pa siyang iba sa akin. Hindi ako tanga madam kasi every weekend ay talagang offline siya kasi magpapahinga daw. Then one time Saturday noon, naka-video call ko siya. Well, nagtatapon siya ng basura hanggang sa makauwi na siya ng bahay. Tapos, I asked him na kung pwede niya akong ipasok sa bahay niya. Kasi po, every time na malapit na siya sa bahay niya, eh talagang end call na. So, buti na lang pumayag madam. Hindi pinatay ang tawag. Pero madam, napansin ko na pabulong na siya kung magsalita. Samantalang, napaka-talkative naman niya sa tuwing nasa car siya. Tapos, dumiretso siyang pumasok sa CR. I asked him kung bakit parang meron siyang kinakatakutan. In short, madam, ako na mismo ang nag-drop ng call kasi hindi ako tanga. Klarong-klaro na meron siyang babaeng dinadala sa bahay niya every weekend. Anyway, hindi naman ako nalugi kasi siya naman ang may malaking naibigay sa akin. Madam, tawag po siya ng tawag sa akin right after pero hindi ko na sinasagot. Hanggang sinagot ko na nga. Nasa car na siya noon at umiiyak. Magpapaliwanag daw siya kasi ayaw niyang mawala ako sa kanya. Nag-explain siya na divorce na daw sila ng ex niya. Pero hindi pa daw niya nabayaran ang 20% share ng ex-wife niya sa bahay. Kaya may right pa itong makitulog doon at tumira. Ano sa tingin mo madam? Tutuloy pa ba ako sa Finland? Wala yata akong swerte sa AFAM madam. Hello madam letter sender, sa palagay ko hindi ka naman mala sa AFAM. Maswerte ka na nga kasi dalawa-dalawa pa yan. Sablay nga lang. Pero konting ayos lang yan. Yung iba nga, puro scammer pa lang. Ang masasabi ko sa iyo, based on experience, kasi divorce ang asawa ko dito noon, nagsettle muna silang mag-asawa tungkol sa hatian ng property bago nag-divorce. And then, yung second wife niya, live-in lang sila, pero naghatian pa din sila sa share ng bahay. Ang kaibahan lang, wala nang kuskus balungos kasi between them na lang yung kanilang pag-uusap. Wala nang kasamang abogado kasi hindi naman sila kasal at nagkasundo naman sila sa hatian. In my own opinion din madam, no, since ayaw magbigay ng patunay na divorce na itong si AFAM na taga Finland, edi ibig sabihin may iba pa siyang tinatago sa'yo. It's either ongoing pa ang divorce niya at nakareserba ka, or talagang divorce na siya noon pa sa ibang babae. And then yung asawang sinasabi niyang nasa bahay niya ngayon, ka-live-in niya lang. At sabi mo nga na nung nag-usap tayo, binibenta na yung bahay niya. At naisip ko lang din madam no, kasi sabi mo nga every weekend. Baka meron talaga siyang regular na babaeng pumupunta dyan. At sinasabi niya lang na asawa niya para naman hindi mo siya hiwalayan. Kasi kung talagang ex niya yan, tapos rights lang tungkol sa bahay ang dahilan, kaya andon, edi hindi yan matatakot na malamang may bago na siyang karelasyon. Kasi alam naman natin na open-minded yan sila. Wala naman yan silang pakialamanan kapag hiwalay na. So, possible na madami ka pa talagang malalaman in the long run. Tinanong mo ako tungkol sa visa kung hindi ka ba magkakaproblema kasi kakagaling mo lang ng Norway last August this year. Well, bagong-bago pa talaga madam no? In my own opinion, hindi ako sure kung magkakaproblema ka dyan. Maaring ma-deny ka, oo, pero hindi naman ibig sabihin no, na hindi ka na pwedeng mag-apply next time. Kasi ang embassy madam, mag-iimbestiga yan bago magbigay ng visa. Siyempre, andun kasi yung passport mo, titingnan nila yung pass at travel visa mo. Kung kahina-hinala ka, di maaring ma-deny ka nga. Well, pero once tinanong ka naman doon during the interview, magsabi ka na lang ng totoo na hindi nag-work yung relasyon mo doon sa Norwegian. At the end, madam, nasa sayo pa din ang desisyon kung willing ka bang itry, baka ma-approve ang visa mo papuntang Finland. Kasi sabi mo nga, madam, masarap magmahal itong taga-Finland, galante pa, at sure na sure kang mahal ka niya. Then why not ipaglaban mo? Palakasan lang ng loob yan, madam. Need mong puntahan para malaman mo ang katotohanan kung nagsasabi ba siya ng totoo. At kung ma-deny ka man, hindi naman ibig sabihin noon hindi ka na makakapag-apply ulit ng visa. Pwede ka namang mag-apply ulit, madam, palipasin mo lang ng at least 6 na buwan. Naguguluhan ako madam sa iyo ha, kasi sabi mo gusto ni taga Finland na magstay sa Pinas. Di ba gusto mong mag-work sa ibang bansa? So if gusto ng taga Finland na sa Pinas, edi goodbye na sa pangarap mo, tama?
So, while kung doon ka naman sa taga-Norway, sure na makakapag-work ka doon. Just ignore na lang yung kabulastugan niya online, according to you. No, sabi mo nga, nagmamakaawa siya at pinangakong magbabago once maikasal na kayo. Kasi pinapapunta ka na naman for the third time. So why not try mo ulit madam ang third chance? Basta ang tip ko sa'yo para hindi ka madihado, once nagpakasal kayo, iwag mong iparegister sa Pinas ang kasal nyo. At huwag mo ding papalitan ang apelyido mo, ganun lang. Para kung di talaga nagbago, edi iwanan mo. At least, ang divorce sa Norway walang kuskus balungos. At kung si Afam taga Finland available pa, edi layasan mo ulit si Norwegian, punta ka na ng Finland. Kasi nga 'di ba, nung nilayasan mo si Norwegian noon, nung nahuli mong nagsasal, lumayas ka, pumunta ka ng Germany sa iyong pamangkin at nagkita kayo ng taga Finland kasi binisita ka niya. And then, tinor ka pa sa Finland at sabay kayong umuwi ng Pinas. So, madam, kung ang final decision mo ay talagang dito sa taga Finland, edi pag-usapan nyo na lang na sa Finland pa din kayo titira kasi gusto mo pang magtrabaho. Kailangan lang ng tamang pag-uusap yan, madam, kasi nga, tanggap ka naman niya, tanggap niya ang sitwasyon mo. Ikaw na ang bahala, madam, kung saan ka pupunta. Naloka lang talaga ako sa kwento mong mala roller coaster. Kaya mo na yan, alamin mo na ang katotohanan. Total, magaling ka naman mag-ninja moves. Good luck, madam, at sana ang iyong pag-a-apply ng visa papuntang Finland ay maging successful. Para naman, once nakapunta ka na dito, ay malalaman mo na ang mga kasagutan na gumugulo sa iyong isipan. Thank you for watching. Comment your reaction, mga madam.